Buhi oh. Ta, anghel. Hindi lubos makapaniwala ang mga rescuer nang mahukay ng buhay kaninang umaga ang isang 3 taong gulang na batang babae halos 3 araw matapos matabunan ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Parang nakaakap sa kanya yung isang adult na female na hindi niya nanay. And then, hindi ko lang po alam kung anong sitwasyon nung adult, no? Pero yung pong bata ay, aside from dehydrated, opo. Agad na dinala ang bata sa ospital sa Karatig Bayan ng Maco, pero kinailangang ilipat sa mas malaking ospital sa Tagum City. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense 11 ang tulong sa biktima at pamilya nito. Makalipas ang ilang oras, isang 2 buwang gulang na sanggol naman ang nahukay ng buhay ng Philippine Red Cross. Nagpapagaling na ito ngayon sa isang ospital sa bayan ng Mawab. Sa huling tala, umakyat na sa 15 ang mga nasawi sa landslide sa Barangay Masara. 31 naman ang sugatan at nasa 110 pa ang nawawala. Nadadagdagan ang bilang ng missing dahil may mga dumadating pang mga kaanak na naghahanap sa kanilang mahal sa buhay. Ngayong araw, tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa mga natabunan. Bukod sa mga bahay, ilang istruktura at isang jeep, 2 bus ng isang mining company na may mga sakay ang nadaganan ng lupa. Sa isang pahayag, nilinaw ng kumpanya na hindi nangyari ang landslide sa lugar kung saan sila nagsasagawa ng operasyon. Nakaparada lang nila ang kanilang mga bus sa labas ng kanilang mining area. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, posibleng ang mga pag-ulan na dala ng shear line at shaft ng LPA ang dahilan ng landslide. Basang-basa po talaga yung lupa at para siguro po kaya nga siya bubigay, kaya po bumagsak yung lupa dun sa parte na yon. And kung titignan po ninyo, hindi naman po masyadong kalbo yung bundok eh. Opo. Still covered with greens. Ang nangyaring landslide noong Martes ay hindi ang unang beses na may gumuhong lupa sa Barangay Masara. Taong 2007, nasa 10 ang mga nasawi dahil sa landslide sa lugar. Sa sumunod na taon, mahigit sa 20 naman ang namatay. Dahil sa mga naitatalang landslide, pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan ang ilang mga hakbang para maiwasan ng may masawi pa sa lugar dahil sa pagguho ng lupa. Kabilang narito ang pag-relocate sa mga residente. I-monitor natin yung mga human activities na pwedeng mag-aggravate po dun sa problema. Kagaya nga po ng yung mga irresponsible mining activities, yun pong pagpapanatili ng environmental protection efforts natin, improve natin yung mga flood control projects, and then yung mga engineering interventions, and ultimately the possibility of permanently relocating people. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.